ganda niya, no? May internet sila doon. Andiyan sa ilang mga Promise ng God yan. Nasa commandments yan eh. Igalang ang magulang at ang buhay ay kanyang pahabain sa mundo at ikaw ay kanyang pagpapalain. Now, si Ryan, ididedicate natin kung mamaya itong tindahan niya ay itong ang tawag ito, water station niya. Ako'y pag-pray na hihingin natin sa Panginoon ang basbas niya sa loob. Pasok tayo dyan mamaya. Kahit yung iba hindi makapasok. Meron lang akong babasahin scripture. Yan. Ito pong scripture na babasahin ko sa inyo, ito ay dedicated ko ito kay Brian. Ryan po. Ryan. Sabi ko, ay, pwede bang nakapag-request ako kay Ryan siya magbasa? Okay. So, maliwanag po mata ni Brian ha. Ryan, verse 24 Ryan ha, basa mo ha. Okay, verse 24 lang muna, verse 1. Pakinggan niyo po ito, ang ganda ng sabi ni Lord. Basa. Ang buong daigdig at ang lahat ng naroon, ang may-ari ay si Yahweh, na ating Panginoon. Okay, stop ka muna. Relax lang dyan. Meron ka pa, papabasa ko pa isa. Anong sabi po sa Bible? Bible ni Brother ito eh. Ito, binasa natin ha. Yung daigdig pala po, paghari ni Lord. The earth is the Lord's and the fullness thereof, sabi niya, sa Kanya lahat yan. Wala pala tayong pag-aari. Tama Ryan, no? Apo. Lahat sa Diyos to. Tingnan mo, pakiulit mo nga. Ang buong daigdig Oh. at ang lahat ng naroon, Naroon, ay may-ari Ang may-ari? ay si Yahweh na ating Panginoon. siyang may-ari ng lahat. Eh, pati Kristiyano ba, pati buhay ba natin, ari ng Diyos? Yes. Ano ba, pag malaki ng tao o wala? Pag namatay ka, wala kang madala. Yung mayayaman nagsasabi, kontento na ako sa buhay ko, marami na akong pera. Sagana na ako, okay na, kuya, na lang ang buhay. No. Di ba? Isang araw, isang kitik lang ng Diyos, wala na siya sa mundo. Doon na siya kung saan siya pupunta. Dahil walang destinasyon niya eh. Kung hindi kay Lord, doon sa hell. Yan ang sinasabi ng Bible, no? Ngayon, Brian, ito pa isang maganda. Tinunod. Tinayo niya ang daigdig sa ibabaw ng karagatan. Yes. Nilagay ang pundasyon sa mga tubig sa kalaliman. May kanya-kanya po yan. Yan ang paggawa ng Diyos sa lahat ng bagay. Kaya ka nandito, kaya ako nandito, mayroong pinaglagyan ng Diyos sa atin eh. May mga kanya-kanyang papel tayo sa buhay. Kailangan lang alam natin ang ating direksyon. Atin kung anong purpose ng Lord sa buhay natin. Ang iba, isip nila, ang purpose ng buhay lang, basta makakain, trabaho, tulog, alaga anak, trabaho, kain, tulog. Wala na, ganoon lang. Nalimutan nila yung creator nila. Yun ang sinasabi ni Lord, di ba? Kailangan po, huwag makalimot sa Diyos na nagbigay ng buhay. Lagi tayo magpasalamat sa Panginoon. Lagi, araw-araw, pagising sa umaga, mag-pray ka, Lord, thank you, buhay pa ako ngayon, ginising mo ako. Di ba, Brian? Ang ganda. O ngayon, paano ngayon mabibless ang isang tao? Ano ang dapat niyang gawin para mabless siya? Tingnan mo yung verse 5. Verse 5, tingnan mo. Bibigyan siya ni Yahweh ng pagpapalat kaligtasan. Ang ganda. May kasunod pa yan? Ipapahayag siya ng Diyos na walang kasalanan. Tingnan nyo, patawarin ka ng Diyos, lilisin ka ng God, i-bless ka ng God. Ano yung bandang una? Bibigyan siya ni Yahweh ng pagpapalat kaligtasan. Pagpapala. Ano yung pagpapala na ibibigay ng Diyos na yan? Unang-una po, yung lakas. Yung lakas, bigay ni Lord yan. Nakita mo na kaya nakakapagtrabaho, may lakas, hindi mo nagkasakit. Wala ka na. Nagkasakit ka, hindi ka na makabangon, hindi ka na makalakad, hindi ka na makatrabaho, wala ka ng sweldo. O, bakit nagkasakit ka eh? Binigyan ka ni Lord ng sakit para hindi ka makatrabaho kasi nakakalimot ka sa Diyos. Ganun ang nangyayari po sa mga tao ngayon. Pero kung hindi ka daw makalimot sa Diyos, anong sabi doon sa verse 4? Akyat ka. Ang taong malinis ang buhay, pati ang isipan, hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at Oh. hindi sumusumpa ng kasinungalingan. Oh, yan ang ayaw ni Lord. Ang malinis daw na ano, sabi niya? Buhay. Ang buhay, ang kanyang pinagpapala. Kita yan, liwanag, di ba, Brian? Ang ganda. Ulitin mo yung bandang una. Ang taong malinis ang buhay, pati ang isipan, Pati, sumasamba. pati isipan. Nakita nyo? Si Lord talaga, pag specific yan eh. Malinis ang buhay. Ano ba yung sabi malinis ang buhay? Pastor, ano ba yan?
Ang ibig sabihin po na malinis ang buhay, yung nabubuhay ka ng simpleng buhay, hindi ka nang dadaya sa kapwa, namumuhay ka ng tahimik, patas ang trabaho, patas ang ginagawa, patas ang hindi ka nag-aakyat bahay, hindi ka gumagawa ng mga kalokohan, hindi ka nagdadrugs, hindi ka... Malinis ang buhay mo kay Lord. Tingin ni Lord sa iyo malinis eh, kanya pinagpapala eh. Hindi ba? Yan ang ibig sabihin malinis. Namumuhay ka na mayroong takot sa Diyos. Ibang tao, di ba wala nang takot sa Diyos, diba? Tapos eh, nag-aaway-aaway pa kayo, eh, gusto mo yan eh. Nagiging Diyos-Diyosan mo yung isang bagay. Yan, tapos priority mo yan eh. Yan ang ibig sabihin niya. Na kung ano yung priority mo sa buhay mo, parang nagiging Diyos-Diyosan mo rin yan eh. Okay ba yun sa inyo? Ano mga ganun pa yung simpleng sinasabi ng Bible na yan? Oh, di ba, Brian? Ayan, ang ganda, di ba? Kaya kung gustong pagpalain ni Lord, ang sabi niya sa verse 4, mayroon daw siyang malinis na buhay. Ibig sabihin, pag malinis ang buhay, may takot sa Diyos siya. Okay? Basta lagi kayong manalangin sa Panginoon, kayo mag-asawa, upang ang negosyo ay laging pagpapalain ng Diyos. Magtaas kayo sa Panginoon na siyang buhay. Ganyan lang po yan. Mahalan sa barangay. Pagpamahalan, hindi nag-aaway-away. Kaya ako, pagka in-invite niya ako sa barangay, sabihin ko yan eh. Magmahal na tayo, tayo nag-aaway-away. Di ba kapitap? Yan ang kailangan natin po sa ating buhay. Mahal tayo ni Lord. Lagi tatandaan yan. Hindi yung relihiyon nyo, isipin yan. Eh, yung may relihiyon ni Pastor, hindi yun. Hindi ako ligtas sa relihiyon ko. Walang relihiyon makapagligtas sa atin. Si Jesus lang, yung relationship lang natin kay Jesus ang makapag-save sa atin. Personal yan. Yung magnanakaw nga doon sa krus ng Kalbaryo, Ryan, di ba? Naligtas yung isa hindi. Napunta sa langit yung isa. Sabi nung isa eh, Lord, sabi niya, nalangalin mo naman ako pagdating mo sa iyong kaharian. O, anong sagot ni Jesus? Dahil nakita niya yung sincere na heart niya. O, di ba? Ngayon din, sama kita sa paradise. May relihiyon ba yun? Wala, mamamatay tao nga yun eh. Ang dami nga nakawan yun, magnanakaw nga eh. Diba? Nakapasok sa langit. Kita nyo, ikaw naman, hindi ka naman pumatay. Di ba? Hindi naman tayo nagnakaw. O, hindi mas lalo mas mabait tayo kaysa sa kanya. O, yung pa, nakapasok sa heaven, tayo pa kaya? Hindi. O, ganun kabait si Jesus sa atin. O, kita nyo. Yung isa nakapasok ba? Hindi. Bakit? Sabi niya, hey, kung ikaw ang tagapagligtas, bumaba ka dyan. Ligtas mo yung sarili mo. Ma-pride. Siyado ma-pride. Kaya mahirap yung tao ma-pride. Hindi makapasok sa langit. Alasin natin yan. Napakahirap maging mapagmataas po sa panahon na ito. Ayaw ni Lord ang nagmamataas daw. Bayan, kung manapak ng tao yan. Oh, ganun ang mayayaman. Walang pa yan, walang pakundangan yan. May pera eh. Diba? Oh, ayaw ni Lord ng ganun. Pupunta sa kapahamakan ng mga taong ganun, sabi niya. Yung mga taong mapagmataas. Kaya yung mapagpakababa, Ryan, mas lang ni Jesus. Yan lang sa ni Jesus. Kaya ako naniniwala ko sa taong malapit sa Diyos. Yan, panaligan nyo ang sinasabi ng Diyos sa hindi niya kayo pababayaan. Pagpapalain kayo ng Panginoon. Ryan, dito tayo sa tindahan niya. Gusto mong pangalaan sa prayer natin. Okay. Yan. Kaya naman kami magawal sa mga Happy prayer sa inyo, Ryan. Na ako po, naniniwala ako na prayer is powerful, no? At ang prayer is a communication with God yan. Nakikipag-ugnayan tayo sa Diyos. Sabi ng Bible, kung saan nandoon ang dalawa, where 2 or 3 gathered together in my name, sabi ni Jesus, I am in the midst of them. Si Lord na dito sa gitna, dalawa lang nag-uusap pa, pero ang daan naman natin. So nakikinig si Lord sa atin, basta siya ang sentro na pinag-uusapan. Okay, kaya ako po ay naniniwala na ang panalangin ay pinakikilan natin ng God. Kaya si Lord na andyan lang, ang mata niya, sabi niya, laging nakamasid doon sa mga taong may takot sa Kanya. Pagka may takot ka sa Diyos, lagi kang nakatingin sa iyo, binabantayan ka. Nakasulot yan sa prophet. Lalapit, andyan lang siya. E pag lumapit ka sa Jesus, lalapit siya sa iyo. Diba? Lumapit ka kay Lord.
Malapit din si Lord, yayakapin ka. Eh yung iba ayaw lumapit eh. Ang layo nila. Bakit? May pera sila eh. Pera nila, pinagmamalaki nila. Yung kabuhayan nila, kayamanan nila. Wow. Iniwan ko yung Amerika, maraming pera dyan. Pero lalapit tayo kay Lord. Mas importante yun. Mahal natin si Jesus. Okay, sige po ako yung manalangin para sa inyo. Ryan. Anong pangalan niyo, Mrs.? Ani. Ani? Ali. A-L-L-Y. A-L-L-Y. Ali. Sige po, mag-pray tayo. Dakilang Diyos namin na makapangyarihan sa lahat na siya ang may-ari ng lahat ng bagay dito sa mundo. Daigdig sa inyo, Panginoon, pati na po ang lahat ng nakatira dito ay sa inyo, Panginoon. Lahat ng bagay ay sa inyo at wala kami anumang tinatagpilit dito. Kundi ito po ay kaloob ninyo sa amin. Blessing nyo. Pwede pala ni